Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at ito po ang ikapitong araw ng aking daily devotion. Sa araw din na ito ang simula ng ikalawang linggo ng aking pagde-devotion. Ang topic natin ngayon ay trusting God in financial matters. So, sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." So, ang sabi dito, dapat daw ay isik muna natin ang kingdom ng ating Lord at yung kanyang righteousness, yung kanyang turo or kabutihang asal, ganon. At nang sa ganon daw ay all these things will be given to you as well. So, dapat daw mamuhay muna tayo ng naayon sa gustuhan ng ating Panginoon, no? And all these things, ano ba yun? Siyempre, unang-una yung mga blessings na matatanggap natin, mga ganun, yung mga mabubuting bagay na darating para sa atin. Yun yung sinasabi dito na all these things will be given to you as well. So, sa unang katuruan, sa unang teaching, ang sabi is, the seekers of the kingdom advance the territory of the king. So, tayo daw, yung mga tao daw na nagsisik or naghahanap ng or namumuhay ganon nang naaayon sa righteousness ng ating Panginoon, ay makaka-advance daw sa kingdom ng Lord. So, kung tayo nabubuhay tayo kung tayo daw ay nabubuhay ng naaayon sa ating Panginoon, ay makakarating daw tayo sa kanyang kingdom. Yun sinasabi ng teaching na ito. So, ikalawa ay the saints of the kingdom live by the standard of living. So, sino nga ba yung mga saints? Sabi ni Pastor Russell, hindi lang yung mga special na tao o yung mga mababait na tao ang tinatawag na saints. Basta daw ay church, basta daw ay nasa church or naniniwala kay Lord or sumasamba sa ating Lord, ay mga saints na daw kung tawagin. So, tayo, mga saints na pala tayo. So, sabi dito, the saints of the kingdom live by the standard of the king. So, tayo bilang mga saints kung tawagin, ay dapat daw namumuhay tayo sa standard ng ating king. So, sino yung king natin? Si Jesus. So, ibig sabihin, ano ba yung standard ng Lord? So, syempre, alam naman natin na maging mabait, ganon, gumawa ng mabuti sa kapwa, huwag manghamak ng kapwa, ganon, huwag manakit ng kapwa, ganon. So, yun yung sinasabi na standard ng ating king. So, sa ikatlong teaching, the servants of the kingdom are fully funded by the king. So, ibig sabihin, kapag daw ikaw ay servant ng Lord or nagsiserve sa Panginoon, ay ano daw, fully funded daw by the king. So, ibig sabihin, sinusupport tayo ng Lord, na basta daw tayo ay nag-serve para sa kanya. Kumbaga, ibig sabihin dito, pinagpapala niya tayo, ganon. Punta naman tayo sa application. Ang unang application ay stop worrying about your wealth. Stop worrying daw. So, ibig sabihin, pag daw tayo ay servant ng Lord or naniniwala sa Lord, ay wag na tayong mag-alala sa mga bagay or sa mga bagay-bagay, kasi daw magpro-provide si Lord, ang magpro-provide noon, o kumbaga ibibigay niya sa atin kung ano yung mga kailangan natin, ganon. So, pangalawang application ay seek God kingdoms and righteousness. So, syempre tayo bilang tao, dapat lagi tayong isik natin gawin natin yung righteousness ng ating Panginoon, ganon, or mamuhay tayo sa kung ano yung gusto niya, sa kung ano yung paparaan yung gusto niya, sa mabuting paraan, ganon. At sa huling application ay serve as a good manager of God's wealth. So, ibig sabihin, lahat daw ng ultimo pera natin or yung mga natatanggap natin, ganon, ay God's wealth daw. Kumbaga, si Lord daw ang nagbigay noon para sa atin. So, dapat daw
gamitin natin ng maayos, serve wisely. So syempre kunyari pag may pera ka ganon, gamitin mo sa maayos na paraan, huwag kang magsusugal ganon or basta, or gamitin natin sa mas mabuting paraan na naaayon sa kanya. At ito na ang dulo or katapusan ng aking daily devotion sa araw na ito. Maraming salamat po, and glory to God.